Mula sa protesta hanggang sa palitan ng akusasyon sa social media, umiinit din ang politika sa Laguna. Sa gitna ito ng nakaumang na 2 disqualification case laban sa gobernador at kanyang may bahay. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Naka-white oh. Mga pakulo nyo eh. Umabot sa pagbabato ng tear gas ang protesta sa labas ng Laguna Provincial Capital. Sa isang Facebook post ni incumbent Governor Ramil Hernandez kaninang umaga, sinabi niya na drama lang umano ito ng grupong Solid Lagunense. Ang di umano'y parehong grupo na nagprotesta sa harap ng Commission on Elections kahapon. Paglilinaw ni Hernandez, hindi mga otoridad ang nagbato ng tear gas, kundi galing mismo sa grupong nagprotesta para raw magmukhang violent dispersal. Ang kanilang mga hawak na banner may panawagang labanan ang vote buying sa kanilang lalawigan. Sa ibaba nito, ang mga katagang sponsored by Solid Lagunense habang naka-red highlight ang salitang Sol. Agad itong sinagot ni gubernatorial candidate Sol Aragones sa isang Facebook Live at sinabing hindi galing sa kanyang kampo ang mga nagpoprotesta mula pa kahapon. For the record, wala ho kaming ganyang grupo na nagpunta dyan dahil hindi ko style yan. Nagsagawa ng isang prayer rally sa harap ng komisyon kahapon ang isang grupo na may hawak na kaparehong banner. Pinangunahan sila ni Attorney Ariel Radovan na siyang naghain ng second disqualification petition laban sa mag-asawang Ramil at gubernatorial candidate Ruth Hernandez. Nais daw nilang pabilisin ang pagkakaroon ng resolusyon sa inihaing DQ case sa mag-asawa kahit na nag-file na ng withdrawal ang umano'y petitioners. Ayon kasi sa kanila, forged ang kanilang mga pirma at hindi naman talaga sila humarap sa kahit na sinong abogado para magreklamo ng vote buying laban kina Hernandez. Depensa ni Radovan, ang nagnotaryong abogado lamang daw ang makapagpapatunay nito. Pinuntahan ng Billionario News Channel ang abogadong nagnotaryo ng petisyon na si Attorney Dan Rafael Hain Palis ayon sa dokumentong isinumite sa COMELEC. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Youth Development Office ng Cabuyao City si Palis sa ilalim ng pamunuan ni Mayor Dennis Hain. Ayon sa source ng Billionario News Channel, pinsang buo ni Attorney Palis si Mayor Hain at ang kapatid nitong si Konsehal Dondon Hain. Kasalukuyang tumatakbo ang konsehal sa pagka-congressman ng 2nd distrito ng Laguna na tinatakbuhan din ni Governor Ramil Hernandez. Inilahad din ng source na hindi naman daw talaga nakaharap ni Attorney Palis ang mga pangalang nakalagay sa petisyon. Pero nagbase ito sa nasa mahigit 10 submitted statements ng vote buying na isinasagawa umano ng mag-asawang Hernandez. Pauna nang tumanggi si Palis na magbigay ng pahayag habang pinag-aaralan pa umano niya ang sitwasyon. Sa isang exclusive interview sa Billionario News Channel, sinabi ni Aragones na posibleng mga kalaban niya ang nasa likod ng mga ganitong taktika. Kwento ko rin yung operation sa akin. Pinagsuot ng t-shirt, ng sol, tapos cup, tapos mamimili ng boto, tapos ibibintang sa akin. May mga ganon. Kasalukuyan pa rin nakabinbin ng 2 disqualification case laban sa mag-asawang Hernandez. Ayon sa legal team nito, maghahain sila ng isang motion laban sa naunang DQ case bukas. Pinag-aaralan na rin daw ang paghahain ng administrative case at iba pang posibleng kaso para sa mga sangkot na abogado sakaling mapatunayang forged ang mga pirma ng umano'y petitioners sa 2nd petisyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.